John chapter 20 verses 19 to 31, ang mga tinun-an ni Kristo nanago, nanarangka, okay? Sulod sa lawak tungod kay nahadlok sila. Okay? They were hiding because they were afraid. Okay? They were ashamed. Nahadlok sila, naulaw sila, og ilang gidaladala ang gimbug aton sa ilang kapakyasan because they think nga napakyas sila tungod kay namatay naman si Ginoong Kristo. Gidakop, no, gilansak sa cross, and they think that pakyas na ang tanan. Okay? Ang og ilang ginahuna nga atong gi-abandon na si Ginoong Kristo. We abandon Jesus. Okay? But atong timan-an no sa pagsugod sa atong ebanghelyo last Sunday in verse 19 nag-ingon diha sa pagka-kilom-kilom na sa unang adlaw sa semana, okay? Nagtapok ang mga tinun-an na narangka, no? Unsa maning tapok nila aside nga na narangka kay nahadlok sila. Mga igsoon, they were gathering on the first day of the week. Okay? Unsa man ang unang adlaw sa semana? Ha, unsa man? Sunday. Ngano nagtapok man sila by that time? Tungod kay nabatasan na nila nga magtapok during Sundays. Palihog igna imong tapad, ayaw pag-absent basta Sunday. Okay? Nabatasan na nila, no? Mauna ang tingsimba nila. Kay mo na gitudlo ni Ginoong Kristo sa ilaha. Okay? Mauna mga igsuon nga kita gyud dili gid nato i-miss ang Sunday. Dili nato absinan ang Domingo. Ngano man, because it's very important kay ang pagtapok sa Domingo para magsimba karaan na kaayo ni as early as the apostles. Panahon pa lang sa mga apostoles. Okay? Og balik ta, nagtapok sila, they were afraid. Og kalit lang mitungha si Ginoong Kristo sa ilang atubangan. Unsay unang giingon ni Ginoong Kristo? Peace be with you. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Okay? Wala muingon si Kristo nila nga, hoy mga buang, asa man mo? Nanago man mo? Ha? Wala niingon si Kristo nga, hoy mga talawan, nagunsa man mo dire? But Jesus tells his apostles, his disciples, peace be with you. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Mga igsoon, mauni ang kaluoy sa Ginoo. God does not remind us of our past. Ang Ginoo dili magpahinumdom kanato sa atong mga kaagi kaniadto. God does not remind us of our previous mistakes. Dili magpahinumdom ang Ginoo kanato sa atong mga sayop kaniadto, sa mga wrong decisions nga atong nahimo kaniadto. God will not condemn us of our mistakes. But instead, God will give us peace in the present time. Hatagan tag kalinaw sa Ginoo sa atong panahon karon. Not to condemn us, but to restore us. Dili aron sa pag-condemn, no? Kanang word nga condemn, kanang sige na tog basulon atong kaugalingon ba? But to restore us back to Him. Bisan nga ni si Tomas, di ba? Si Tomas nga nagduha-duha, di ba? Sa unang tapok nila, wala si Tomas, di ba? Sa unang pagpakita, wala si Tomas. Okay? Og sa sunod nga semana, nga nagsimba na pod sila, present na si Tomas, no? Wa na siya nag-absent. Og gibalitaan siya sa mga kauban niyang tinun-an nga
Tomas, buhi ang Ginoo. Kita namo siya. Pero imbes nga ma-excited si Tomas, unsay giingon? Unless nga makita nako ang inagian sa lansang sa iyang mga kamot ug mahikap ang samad sa iyang kilid, ay hako motoo, no? But when Jesus appeared for the second time, katong naa si Tomas, nagpakita otro sa Ginoong Kristo. Unsay gihimo ni Kristo kan Tomas? Wa po niya kasab-i si Tomas nga, huy, unsi ka buk nagsulti nimo, di pagig ka motuo. Unsay giingon ni Ginoong Kristo? Tomas, tan-awa ang akong mga samad. Kung atong hinumduman, kumuatras tagamay, sa pagkabanhaw ni Kristo, ang pinakauna gyud nakakita kang Kristo nga nabanhaw, dili man ang 12 katinun-an, but it was Mary Magdalene. Si Maria Magdalena, di ba? When Mary Magdalene naa siya dito sa lubnganan, iyang gipangita, unya iya nakita kay katurang panapton, unya napagid siya naalaan nga lalaki nga abi niya og katong tig-atiman didto. Isa nga, sir, kung nasayod ka, kung asa gibutang ang lawas sa akong Ginoo, sultihi ko kay ako siyang kuhaon, no? Pero sa dihang pagtawag ni Ginoong Kristo sa iyang ngalan, Maria, unsa ingon ni Maria, magtutudlo, Rabuni. Okay? Nakaila dayon siya sa Ginoo ug tungod sa iyang ka-excited, gusto kay siya nga mugakos, muhawid ni Kristo. Pero sa ingon ni Ginoong Kristo ang Maria Magdalena, ayaw sa kog hawiri. Diba? Kay wala pa ko nakabalik sa amahan. Pero kini kang Tomas karon, hala, nganong gipahawid siya ni Ginoong Kristo? Upa man ka sa kabalik. Upa man sa kabalik ani sa amahan. Upa man sa mikayab. Ngano ka mga igsoon? Ngano man nga gipahawid ni Ginoong Kristo si Tomas, si Maria Magdalena wala man. Tungod kay nakita ni Ginoong Kristo ang pagtuo ni Maria Magdalena. Nga wala siya pagduha-duha. Pero ang iyang nakita ni Tomas, naa may pagduha-duha. Unsa may mensahe ani? Nga bisan ang Ginoo taliwala sa atong pagkamaduha-duhaon, bisan pag nagduda ta sa Ginoo, kung tinuod ba siya o dili. Pero ang Ginoo tungod sa iyang kaluoy, mualaw sa iyang kaugalingon nga ato siyang masinati face to face, physically. God would step down in our level, even in a level of doubt, para lang yun nga maluwas ta gikan sa pagduha-duha. Ing-ana ka maluluyon ang Ginoo. Di ka motuo Ginoo? Ayaw ka balaka. Ang Ginoo na iplano para sa imo. Nitoo na kag Ginoo pero nawad-an kag pagtuo sa iya kay nagduha-duha na ka sa iya pagbalik. Okay? Ayaw ka balaka kay ang Ginoo willing og andam nga monaog sa imong level, sa imong pagduha-duha para ipakita niya sa imo nga tinuod ko. Amen? Munang sa ingon ni Kristo, Tomas, mituo ka ba tungod kay nakakita ka? Di ba? Mao man atong prinsipyo sa kalibutan, to see is to believe. Ay rata mo tuo kung makita gid nato. But in the kingdom of God, dili gid ingana ang prinsipyo. Unsa ingon ni Kristo, bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako. Blessed are those who believe in me yet do not see me. Kinsay nakakita nato diri sa Ginoo? Wala man. Okay? What we see about God are portrayals, mga interpretations, pictures. Kanang mga pictures nga to nakita, dili nabot pasabot nga mao nang dagway sa Ginoo. Mutanaw kag The Chosen nga series, kanang dagway ni Jonathan Rumi, dili na mao ang dagway sa Ginoo. Gusto mo makakita sa dagway sa Ginoo? You want to see the face of God? Lingi palihog imong tapad. That is God's face. Nangatawa lagi mo, pangit man di ay Father?
Mga bastos gid mo gunahuna da. Tanawa ang imong isig katawo, that is God's face. Dinhi sa simbahan, mutuo ba mo nga ang inyong mga lideres mauni ang hulagway sa Ginoo? No? Ambot lang. Kung ikaw lang basihan, pader, di ko mutuo nga tambok ang Ginoo. No? When you come to the church, kung muanita sa simbahan aron pagsimba, do you immediately recognize God's presence? Mailan ba dayon ninyo ang presensya sa Diyos? When the priest lifts up the body of Christ, do you see Jesus or do you see just an ordinary bread? Ngano man. That's why ang atong obispo kanunay nga nagadasig nato. Every time in the Eucharist, the body of Christ, the blood of Christ gipataas, we have to look at it, tanaw nato. We may see, makita man nato nga ustya ra man na, bino ra man gyapon na. But it's no longer that, no? Og we have to believe using our spiritual eyes, not our physical eyes. Mutuo ta gamito nato atong mga espirituhanong mata. Okay? Because it takes faith to see miracles from God. Magkinahanglan og pagtuo aron nga makakita og makasinati ta og mga milagro gikan sa Ginoo. Doubt is the enemy of our faith. Ang pagduha-duha mauna ang kalaban sa atong pagtuo. Okay? Kung magsige gani kag duda, magsige gani kag duha-duha sa Ginoo, do not expect anything from God. Tungod kay ang imong pagduha-duha maunay mo patay nimo. Maunay mo patay sa mga pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. But look at God's mercy, tanawa ang kaluoy sa Ginoo. Gitugutan ni si Tomas. Sige Tomas, hawiri akong kamot. Isulod pa nimo imong tudlo sa bangag sa inagyan sa lansang. Hawiri akong kilid, Og sa dihang nakita ni Tomas si Ginoong Jesucristo ang mga samad o sa ingon ni Tomas, my Lord and my God. Ginoo ko, Diyos ko. Okay? That's why some priests during the Eucharist, kung ang lawas ug dugo ni Kristo iisa, some of us would say, my Lord and my God. Okay? Ikaduha, we are recipients of God's mercy. We are recipients of God's mercy. Kitang tanan nakadawat sa kaluoy sa Ginoo. Sa second reading nato last Sunday, no, dito sa unang Pedro, nag-ingon diha, no, si San Pedro nga pinaagi sa iyang dakong kaluoy nahatagan kita og bag-ong pagkatawo ngadto sa bag-ong paglaom. A new birth, meaning nga no matter how many times we fell in life, God will not close His door for us. Nga bisag ikapila ta mo sa atong kinabuhi, mapandol sa atong kinabuhi sa pagpangalagad nato sa Ginoo, dili manirado ang Ginoo sa iyang pultahan para kanato. Amen? That's how merciful God is. Ingana ka maluluyon ang Ginoo. But God will open His door over and over and over and over again. Ikapila ka ni biya sa Ginoo, balik lang sa iya. Patingala ka nga welcome pa kaayo. Okay? I remember katong gisulti ni Bishop Dindo, I think 2 years ago or last year. Ningon siya nga
kung mag-decide kuno ta nga mutalikod ta sa Ginoo, makurat lang ta nga iniglingi nato balik gikan sa atong pagtalikod sa Ginoo. Makita nato ang dagway sa Ginoo nga duol gihapon kaayo sa atong dagway. Unsa may pasabot nga bisan pag nibiya ka sa Ginoo, pero ang Ginoo dili mobiya nimo. Amen. That's how merciful God is. Di ta kasabot ana. That's why it's easy for us to condemn others. Dali sa ato ang pagtamay sa uban. Napakyas lang sila, nasipyat lang sila, naalay mali nga desisyon nga nahimo, nga nakaapekto sa ilang relasyon sa Ginoo. We condemn them. Ato silang tamayon. Pakapinan pagid nato og istorya nga kaluoy nimo, di na gid kadawaton sa Ginoo. Question, kinsa man ka para magsulti ana? Dili ba kitang tanan ni agi ana nga punto sa atong kinabuhi? Kinsa nato diri ang walay sala? Kinsa nato diri ang wala mapakyas sa kinabuhi? Gisirad-an ba ta sa simbahan? Gisirad-an ba ta sa ato mga lideres? Kinsa nato diri ang takos ug angayan? Wala mga igsoon. Everything is under the mercy of God. Ang tanan ilalom sa kaluoy sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga usahay i-compare nato ang kaluoy sa Ginoo sama sa atong kaluoy nato para sa ato isig katawo. Layo ra kayo ang atong kaluoy. Kaya di ba? Pag masayop ang atong isig katawo, pag makasala sila nato, muingon dayon ta, di nako nimo. Magmahay dayon ta. Pag human sa mahay, mangluod dayon. Naalay nangutang nimo, unya wa katunong og bayad, muingon din ka, di nako magpautang nimo, tagam nako. Ing anak kalimitado ang atong kaluoy. Nasabtan ninyo? Pero ang kaluoy sa Ginoo, ikapila nato giabusaran. How many times we abuse God's mercy? Lord, mag-enjoy sa ko ani akong pagpakasala. Kay total, pwede raman ay ko mangumpisal, mga ipasaylo nimo. Sige, dumdumi na nga mga panahon. Nisulti ka ana. Lord, isa ko magseryos sa akong pagkakristohanon, sa akong pagka-minister. Kay total, bata pa man ko, dagan pa ko, taas pa akong kinabuhi. But, kung sa Tagalog pa, kung sa Bisaya pa, gisukmatan baka sa Ginoo ana? Wala. Okay? Mao na mga igsuon nga we have to share God's mercy. Okay? O ikatulo, we are sent as agents of God's mercy. We are sent as agents of God's mercy. Gipadala kita aron mahimong tinubdan sa kaluoy sa Ginoo. Mga igsuon, ang kaluoy nga atong nadawat sa Ginoo dili ni exclusive para sa ato. Sama sa atong kaluwasan. Ang atong kaluwasan dili ni tungod kay moingon ta nga kita ray maluwas. Kamo nga di mo tuos Ginoo di mo maluwas. Kamo nga dili mahimong membro sa Cathedral of Christ the Redeemer o sa Charismatic Episcopal Church di mo maluwas. Dili ing ana. Mga igsoon, gipadala ta aron sa pagpaambit sa maong kaluoy. The mercy we receive is the mercy we are called to give. Ang kaluoy nga atong nadawat, mauni ang kaluoy nga dapat natong ipaambit. Okay? And how do we share God's mercy sa uban? Saan to pag-share sa kaluoy sa Ginoo sa uban? Okay? Number 1, how do we share God's mercy? Forgive. Lisuda na, Father.
pagpasaylo. Ngay nangutanan ako kaganina hapon. Father, kinahanglan ba gihapon mangayo kog sorry bisag dili ako ang nakasala? Unsay tubag ninyo? Yes or no? Pataas ang kamot sa muingon og yes. Okay. Pataas ang kamot ang muingon og no. Di kon toto. Okay. Unsay tubag? Yes. Okay? Pero dili na mo akong gitubag kaganina sa nangutanan nako. Ang akong og gipakapinan pagid niya og pangutana. Ingon pagid siya nga, Father, kinahanglan ba nga ako'y una mangayo og sorry bisag siya ang klaro nga nakasala? Unsay akong tubag? Depende kung unsa ka mapainobsanon. Kay kung siguro maghulat siguro kag siyam-siyam nga mulihok tong nakasala, may magunag sorry nimo, mamatay na lang ka. Mamatay kas kalagot, mamatay kas konsumisyon. Pero depende sa imong pagka mapainobsanon. It depends on your humility. Mga igsoon, to forgive others is to share God's mercy. Pagpakita na sa kaluoy sa Ginoo. Mga igsoon, forgive even when it is difficult. Pagpasaylo bisan lisod kaayo. Mao nang igno ni Deacon Jonel nga sayon litokon pero lisod buhaton. Forgive even when it hurts. Pagpasaylo bisag sakit kaayo para sa imo. Ngano man magpasaylo ta ba bisag lisod kaayo. Ngano man magpasaylo ta bahalag sakit kaayo. Remember this, because we are products of God's mercy and forgiveness. Tungod kay produkto o resulta ta sa kaluoy o kapasayloan sa Dios. Why do you think Jesus died on the cross? Nganong mang namatay si Kristo dito sa cross? Aron na atay crucifix? Dili. Jesus died on the cross in order to forgive us. Timan kinsa man ang nagpalansang kang Kristo? Ang mga makasasala nga tao. Sama nako og nimo. On Palm Sunday, nagninggit ang mga tao, Hosanna, Lord, save us. Og pila lang kaadlaw ang milabay, ang maong mga tawhana nga naninggit og Lord save us, maupod ang mga tao nga misyagit og ilansang siya sa cross. Kinsa ang nagpalansang sa cross kang Ginoong Kristo? Kita. Apan nahitabo ang angayan nga mahitabo nga malansang siya sa cross, siya nga walay sala gilansang sa cross alang kanato nga mga makasasala. So kinsa man ka aron di ka magpasaylo. Sige daw. Tugkara na. Kung matugkad di mo na, sige. Ikaw na'y puli na ako dire. Walay makatugkad na to, ana. Sayon na kay masuko sa imong isig kataw. Sayon kay maglagot, sayon kay magmahay. Sayon kayo magdumot-dumot sa imong isig kataw. Pero once God deals with your hatred, anger, and unforgiveness, diha nimo makita gyud nga kinsa man ko para di ko magpasaylo. Kabuang bagyod nako nga pagkataho. Sabtan ninyo? We are products of God's mercy and forgiveness, mga igsoon. That's why
Release that forgiveness. You go to the person, adtua siya. Ikaw pod, nga giduulan na, sa may hulatan nimo, nganong magpaggahi-gahi man ka, nganong ganahan man ka magdala-dalaan ang kabugaton, nga ikaw mismo kay balo ka nga nabugatan na ka. Pero di po nimo buhian. Unsay problema nimo? Nakay sakit sa utok? Di ba? Kung naatay asawa nga bugat, kung bugat na gid kaayo, ang tendency nato is kung mahimo diha dayon buhian nato kay bugat god. Sakit kapoy. Pero pag kalagot gani, kasuko gani, kanong ganahan man kita dala-dalahon ni, muingon pa kita usahay nga dalhon ko ni sa akong kamatayon. Tamnan ta kag itom nga kandila. No? Ngano man? Release that. Kana mga pangluod nimo, i-release na. Pag mahay-mahay, i-release na. Bisan pag wala mangayo sa imo og pasaylo ang tao nga nakasala sa imo, ikaw na duol. Unsa may mupugong nato? Garbo. Garbo nato, agpugong sa ato. Dili gyud kay ako na agrabyado, dili pwede. Dapat ikaw. Sige, himua na. Tanawa unsay resulta. Matingala ka, ikaw may dimalason, ikaw imong kinabuhi magkalitsi-litsi, ayaw pag-expect nga mosulod ang grasyag panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mamatay jud ka, i-deal gid ka sa Ginoo ana, hangtod nga ikaw mismo mo surrender gid ka dana. Pero ayaw huwati nga ang Ginoo mo'y mag-deal nimo. Kay wa ka kabalo sa pamaagi sa Ginoo sa pag-deal. Abi ni mo kusion lang kas Ginoo nga, kabadlongon. Abi ni mo kusion lang ka. Kung mahimo hampakon gid kas Ginoo dana. Aron nga matangtang gid ka, makamata jud ka. That you've been dealing with these things in the wrong way. Every Sunday we say the Lord's Prayer, di ba? Forgive us our sins. Unsay sumpay? As we forgive those who sinned against us. Ug pasayloon mo kami sa among mga sala, sama sa among pagpasaylo sa nakasala kanamo. Mga igsoon, Matthew chapter 5 verse 14. If you will not forgive others of their sins, your Father in heaven will also not forgive your sins. Expect ka nga pasayloon kas Ginoo? Unya naa kay tao nga di gani nimo mapasaylo, hala pag sure. Diba sa atong gospel last Sunday, nagpakita si Kristo, di ba yun siya? Katong first niya pagpakita sa mga tinunan, ang kalinaw maana kaninyo, o gihuypan niya sila, di ba? O niingon siya, dawata ang Espiritu Santo, receive the Holy Spirit. Okay? Kung inyong pasayloon ng ilang mga sala, pasayloon dito sa langit. Kung dili ninyo pasayloon ng ilang mga sala, dili usab pasayloon dito sa langit. Actually, kana nga verse is diha gitukod ni Kristo ang sakramento sa kumpisal. Okay? Very scriptural kay ng sacrament of confession. Gihatag na sa iyang mga tinunan, sa mga apostoles, sa mga obispo niya, ug ang mga obispo ilang gipaambit sa mga kaparian through ordination to forgive sins, the authority to forgive sins. Okay? Mao na mga igsuon nga it's very important nga masabtan nato nga when we forgive, we are showing mercy. Ipakita tag kaluoy. Okay? Ikaduha, how do we share God's mercy to others? Ikaduha, listen, pamati. Niini nga kalibutan nga puno sa kasaba, permi, puno sa kaguliya, kagubot, mga igsoon, most of the times, ang pinakagamhanan nga buhat sa kaluoy,
is kanang mamati ta sa uban. Kinsa ninyo dire or when was the last time nga namati mo sa inyong isig katawo? When was the last time nga dunay nag-share sa inyo ha unya namati mo? Usahay atong reaction ana pag naa gani pag naa gani magpahungaw sa ilahang problema sa ato, usahay ang atong reaction moingon ta, ay time sa ay kog sultihan ang imo mga problema kay naa sad ko'y problema, no? Di ta ganahan mamati sa uban. Dili ta ganahan makig dialogue sa uban, makig hinabi kay para sa ato kalas kay sa panahon, para sa ato samok sila, para sa ato dugang-dugang sila sa atong hunahunaon. Mo nang uban mga tao aglikay basta naa gani mo attempt nga mo share og problema sa ila aglikay. Wa ba ka kabalo nga sa imong pagpamati sa uban, imong giluwas ang ilahang kalag gikan sa pagkadautan? Wa ba ka nasayod nga katuday imong pagpaminaw mao toy maghatag og kaayuhan sa iyaha? Mao na nga kung naa gani tao nga mohangyo sa inyo, mangayo sa inyong panahon kay makig-istorya siya nimo, kay gusto lang niya magpahungaw, mag-pour out, magpagawas sa iyang gibati ug unsa pa na nga mga nangitabo sa iyang kinabuhi. Gahini palihog og oras. Amen? Igna palihog imong tapad, gahini ko og oras. No? Mga bana og asawa, kanus-aman ang last ngay gayon nga nagkaistorya mong duha. Nga kanang kamura gyud duha. Kumusta naman ka? Okay pa ba ang akong pagkabana? Okay pa ba ang akong pagkaasawa? Nahimo ba kong matinud-anon sa imo? No? Insakto pa ba ang akong paglove sa imo ha? Kita aglikay-likay ta sa mga ingana nga istorya. Di ta ganahan i-confront. Kay gusto na to, happy-happy lang pirmi. Bisan kitang mga Kristohanon, no, kita diri sa simbahan. When was the last time nga nakakumusta ka sa imong kauban diri sa simbahan? Wa ka nasayod ba nga ang imong simple nga kumusta na ka? Maotoy makatangtang sa depression nga iyang gidaladala. Ang imong simple nga pangumusta sa iya, maotoy magtangtang sa iyang hunahuna nga magpakamatay siya. Nasabtan ninyo? Listen. Pamati. That's why it's very important to listen, because a listening church can truly follow the will of God. Tungod kay ang usa ka simbahan nga anda mamati kanunay, mao gyud na ang simbahan nga makasubay sa kabubot-on sa Ginoo. That's why we have to listen. No? Uso na ra ba na karon mental health, mental health, mental health. Hangtod ang paignan, mental hospital, mental hospital. Why are there people like that? Nganong naami mga tao nga ingana? Because nobody listened to them. Walay mga tao nga namati nila. Di ba? Mga ginikanan, when was the last time you listened to your children? Kraus aman ang last nga gayon nga namati mo sa inyong mga anak, nga nangumusta mo sa inyong mga anak. Or nasubrahan na mo kabisi sa inyong mga trabaho. Ha? Father, wala man may ingana sa balay. Magsugod mo. Mga papa, when was the last time nga nangumusta mo sa inyong mga anak? Mga mama, when was the last time nga nangumusta mo? Kamusta sila? You listen. No?
Okay, when you do that, you're building a strong communication with them. Okay? Ug maanda na nila. Ug sa pagdako nila, ug sa panahon nga sila na pod na ay kaugalingong pamilya, ila nang awaton. Usay busy ka ita. Busy ra ka ita, wala tay panahon mamati. Mga anak, kanus aman mo last na mati sa inyong ginikanan. Kiignan nga ayaw paglaag, nilaag jud. Bunalan. No? When was the last time nga namati mo sa tambag sa inyong amahan? Di ko pamati na akong amahan pader kay pulpol na. Dire ako sa akong mama. Mga anak, when was the last time nga namati mo sa inyong mama? Ako, the last time nga namati ko sa akong ginikanan, katong buhi pa sila. 2019 o 2023, mao pa to'y last. Dugay na kaayo. Mga tanak ko ninyo. Di mo mamati nila? Huwati nga maparehas mo nako. Nga pila ka tuig nang nilabay. So last ko nakapamati nila. Okay. Mabitaw, usay kanang pag makadungog bitaw ko nga kanang sa family sa pamilya bitaw nga kanang mamadlong ang ginikanan sa iyang mga anak. Agmingawon ko anak nga feeling. Kay kabaw ko nga di ko na madungog. No? Wa nay magbuot na ako. Wa nay mamadlong na ako. No? That's why you have to listen. It's very important you listen. Because that is mercy. Okay? O ikatulo, how do you share God's mercy to others? Okay? You share generously. Okay? Especially karon, lisod ang atong panahon. Taas ang presyo sa krudo, gasolina, palaliton, ug uban pa. Mga igsoon, kaya ba nato mag-share sa uban? Kaya ba nato mahimong generous, manggihatagon sa uban? Because sometimes, the greatest mercy is not giving much, but giving even when we ourselves have little. Usahay ang pinakadako nga buhat sa kaluoy, dili kung pila ang atong gihatag, kundili kanang muhatag ta sa uban bisag wala nay mabilin para sa ato. Karon nga panahon, bisag lisod, nabati man gid ninyo ang krisis. Pangutana, kaya ba ninyo motabang gihapon? Amen? Father, sana ko pagtabang, wa may ako. I don't know, saan ni mo na. But you are called to give. You are called to share. Usay ang atong mindset, para nga makatabang ta sa uban, kinahanglan na say imo. But the greatest act of mercy is kanang makatabang ka sa uban, bisag wa nay mabilin sa imo, bisag ikaw ang maalkansi. Don't you trust the Lord enough that He will provide for you? Asa naman tong ingon nimo nga God will provide? Kay unsa may tendency nato mga tao, unahon gid nato permi ang atong kaugalingon. Bahala mo diyang uban, bahalag nagkamang mo sa kalisod, basta mauna nako ang akong kaugalingon, ang akong pamilya. Maunay isiguruhon nako dili na mao ang kinaiya ni Kristo. Okay? Ang kinaiya ni Kristo nga iyang gihatag ang tanan bisag wala nay nabilin sa iyaha. O giunsa man niya pagpakita when He gave His life for us. When Jesus gave His life for us. Mauna ang dako nga pagpakita sa iyang gugma og kaluoy nato. Nasayod ba mo unsay gikamatyan ni Kristo? Do you know what the cause of death of Christ? It was asphyxiation, meaning nahutda na siya og oxygen sa iyang lawas.
Imagine, gidakop siya by 3 a.m. sa kadlawon, gidala siya dito sa Roman courtyard, you know, 3 hours milabay alas 6 na sa buntag, gitrial siya, gisitensyahan, by 9 o'clock in the morning, dito nagsugod ang iyang kasakit, nahuman alas 12 sa udto. And then nagbaklay siya gikan didto padulong sa Golgotha kung asa siya gilansang, and by 3 p.m. sa hapon, exactly 3 p.m. namatay siya. Imagine 12 hours of suffering iyang gikaya para maluwas tang tanan, para mapasaylo tang tanan. But ikaw, naay nangayog tabang sa imo, agpamalikas ka na dayon, agbagot-bot na kadayon. No? Kung naay mangayo sa ato diya sa dalan, mutabang lagi ta. Pero naay pakapin istorya. Oh, ayun na iragbi-ragbi ha. Pantay sakpan lang tika. Rugby, di na takatagaan sunod. Ano magbuot magag-iragbi na niya o dili, bala siya. Ang importante pagtabang diha. Kung ang imong kasing-kasing napaka-ipakapin nga istorya, ayaw na laghatag. Bisan sa simbahan, no? Gahatag ta sa atong tithes and offering, pero daghan ka nato dire samtang nag-andam sa ilang tithes of offering sa adlaw Sabado, pero puno sa bagot-bot. No? Bagot-bot ta. Sayang pang shopping na unta ni, pang palit na unta na ako nig cellphone, sayang pang kuan na unta ni. Kung yan na itay mo kinayayo paghatag. Ngano man, unsa ingon ni San Pablo, God loves a cheerful giver. Ang Dios nahigugma sa tao nga malipayon nga muhatag. Na-remember niyo yung story ni Elijah og katong balo? No? Ingon si Elijah, himuik og pan. Unsa ingon balo? Maora man taon ni nabilin, oh. Para ako na malang ni og sa akong anak para mulahutay mi sa tulo ka adlaw nga tinghuwaw, no? Pero unsa ingon ni Elijah, himuin lang kog pan, and the widow trusted the words of the prophet. O kabalo man mo unsa nahitabo, di ba? For 3 days nga tinghuwaw. Okay? Daghan ang iyang pagkaon. Nga even nga every time nga maghimo siya, makuhaan man to yung ingredients, tong harina, oil, ug uban pa. Mapuno na sa inigtan-aw niya balik, napuno na usab because the Lord provided. Ngano man, tungod kay she was generous enough to trust God through God's prophet. Okay? Nya usahay, i-criticize pa natong simbahan. Dati kog hatag di ay kay pang negosyo na ila. Okay. Kung mo na imong pananaw, sige okay ra. Di gyud dili gyud matarog ang simbahan, no? Na remember niyo last week, di ba? I was telling you last midweek nga we have to pray kay mag-travel me, di ba? Travel me. The Lord provided. Grabe. Pagkaugma, somebody gave 5,000 pesos pang tubil. Bisag krisis, magamit unta to nila. But they were generous enough to give. And along the way, no, sa among pagbiyahe, pag-mission na mo dito sa Misamis Occidental o Zamboanga churches nato, the Lord provided. The Lord was faithful enough. I believe pila to ato na tubil tanan dikon? Ha? More or less 11. Ay 11. 11,000. Sus, 11,000. Okay? And nakauli mi dire plus
Nakatuman mi sa among mga angay buhaton dito. But at the end of the day, the Lord provided. Mo na yung pinaka-importante. Okay? Muna kita, di ta mahadlok mag-share sa ato mga panalangin nga to sa uban. Igna palyog imong tapad, ayaw kahadlok og share sa imong panalangin sa ako. Kadlok mo. Father, mauna gid ni ang last nako nga kwarta. Kay kadlok mo mahutdan. Unya kamo nga aghadlok mahutdan. Kusog sa kay mo mulito ka God will provide, God will provide. Pero aghadlok mahutdan. Nabuang. Di man na ingana ang pagtuo. That's not faith. Murabag positive na kayo, positive the Lord will provide, pero at the same time, apoy negative ba? Dili ko, kay mahutdan, mawadan ko. You have to trust God. Amen? You really have to trust God. Mauna nga, mga igsuon, lisod ba magsalig sa Ginoo? Perting lisura. Labi na pag madatugan ka sa sitwasyon. Samot na gid karon nga panahon, sus Ginoo ko. But the Lord will provide. Okay? Last na lang. Last week, sa wala pa mi maglarga, kana akong motor, tungod sa kamahal sa kwan, ang akong ginahimo karon is, tuyoon ko na og pa, hurot-hurot jud, tubil. Hurot-hurot ang tubil, ang tod nga mag-blink-blink na siya, magsiga-siga na gana siya, abot pa sabot nga usa ka litro na lang ang nabilin ana or ubos pa sa usa ka litro. So niabot atong I think Lunes man siguro to or Martes. Murag Lunes dito last week. So nag-blink-blink na. Full time biya full time. Wala man tay laing source of income. Ginoo ra jud atong saligan. No? So tan-aw pitaka. Uy, nay 50 pesos. Okay ra na kung 50 pesos pa ang litro. Pag tan-aw litro, uy, 90 kapin. 90 kapin. Pero, niya ako, dili ko mutubil og lahi nga gas station. No? Dito jud ko Petron. Special gina permi. Na mahal mas special kaysa katong unleaded. Murag dadto nga time, 97 man siguro. By that time, kung ako masayop, 97. So, 50. No? Alam mo, mag-isog-isog ko dito nga, psst! Wala ko sa gasoline boy. 50 lang ako. Ano lugar ka? Marting ulawa kayo. Pasog-isog kag tawag-tawag o gasoline boy na 50 ra may patubil. So I prayed. I said, Lord, kini nga motor, palit ko gid ni kay ang pinaka-priority gid ani is dili akong kaugalingon. But ang buluhaton sa imong gingarian. I said, Lord, ikaw may tag-iya sa tanan. Ako gi-claim ang pulong sa Ginoo. Lord, you said in your word in Haggai 2:8, silver and gold are yours. You will provide for my needs. Amen. So, sige lang, travel. Blink na gyud. Blink. Iko nga. Iko, asa ko mahutdan ani karon. Wagi ko choice. Tulod gid ko. So, pero tanawan niya, bisan nag-blink na pero gisuroy-suroy lang gyapon nako. Mura jud gituyo jud nako nga ipahurot gid ba. So niabot ko diya dapit sa kwan. Kay nagsuroy-suroy naman ko niabot na ko dito dapit sa Lunaw dapit ana na tuyok na sad kay tuyon lagi kay blink. Sabi ning pagbalik na ko diri sa Hinguog. No, na ako dapit sa Shell. Sa Shell pag dapit. Naay nakailan ako na nawag, Father. Ko, ay, kamusta? Kabalo mo unsay gisulti? Father, gitawag tika kay nakita tika tungod kay gitandog ko sa Ginoo nga tagaan tika 1,000 aron pangtubil sa imong motor. Ako nga, okay, salamat. May imot-imot pa lugar ko. Salamat. Eko ato sa ko, patubil sa ko. Patubil. Full tank again. That's faith. That's faith. You trust God even when it's difficult to trust Him.
Choosing God, manang God first. Seek ye first the kingdom of God. Manang ayaw mong awat ni Tomas. To see is to believe. Tuo na tao na. Dili na kinahanglan nga maotro pa ang kamatayon ni Kristo para motuog kita nga naay Kristo. Amen? We just have to believe. Because that is the power of faith. Kung karong panahon na gibati nimo nga gitawag ka sa Ginoo sa usa ka espesyal nga buluhaton, ayaw na pagduha-duha. Lord, ako gyud. Lord, gitawag jud ko nimo. Ayaw na pagduha-duha. Just say yes. Just say, Lord, sige. Bira kung bati, Lord. Unsa ipahimo nimo sa ako, himuon ko na. Okay? And thanks be to God, maglima ka tuig na ni Father Azul karong April 23 sa among pagkapari, and the Lord has still sustained us. Amen? Para sa atong tanan, bisag unsa na ta kadugay sa pagpangalagad, pagsimba sa Ginoo, the Lord will sustain us. Bisag taliwala sa krisis nga atong giatubang, the Lord will sustain us. Padayon lang. Amen. Padayon lang gyud. Ayog undang. Pag ma-action na gani kag kahadlok, i-confess, pangitaan ninyo ni unya sa Biblia. Psalms 56 verse 3. Salmo 56:3. Sa English, whenever I am afraid, I will trust in you. Ginoo, kung mahadlok ko, musalig ko sa imo. The more you are afraid, the more you trust God. Because that's the power of faith. Amen. Announcement, no? Karong April